Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Ano po, nandito tayo ngayon sa tahanan nila. Nandito po tayo sa tahanan ni Sister Carmen. Ayan po siya, no? Para alam nyo lang na meron po akong kasama. Ano po siya, may bigay sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, welcome po sa kanya ang salita ng Diyos sa kanilang tahanan. Kaya magbuhat po na makilala ko sila. Nagsimula sa labas yan eh. Yan hanggang sa nakakapasok na po ako dito. Upang ang salita ng Panginoon ay inubot tuloy ako. Hindi lang matanggap, marinig. Ano po? Kasi po, ang importante po, tayong mga tao, nadadalan tayo ng salita ng Diyos kahit nasaan tayo. Lalo na kung nasa bahay ka lang. Mas lalo na kung nasa bahay ka. Bakit? Isipin mo, nasa loob ka ng bahay mo. Meron kang mga kagaya ko na magbabahagi ng salita sa iyo. Yan. Kaya mag-aaral po tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon. At ngayon ay tayo muna ay panandaliang mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng mga nanonood ng video ito. Hindi po hayos sa iyong kalooban ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila, O Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. May mga bagay dito sa lupa na binabanggit o tinuturo. Halimbawa, yung nangyari sa panahon ni Tomas. Si Tomas po, isa sa 12 apostol. Ano po, ang tawag dyan naman kay Tomas, yung the doubter Thomas. Sa wikang Tagalog, mapaghalinlangan Tomas. Yan, mapaghalinlangan. Tingnan natin yung Mateo 10:5. Ang 12 ito, sinugo ni Jesus ang kanyang pinagbilinan. Huwag kayo pupunta sa lugar ng mga hentil o alinman bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ngayon, itong kinausap na ito ni Jesus na 12, ito po sila sa verse 1. Tinipon ni Jesus sa 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, 3. Si Felipe at Bartolome, si Tomas, si Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago anak ni Alfeo at si Tadeo, at si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Yan, 12. Yung Tomas dito na tinutukoy, ito, si Tomas. Yan, ito yung babasahin natin yung eksena sa kanya, Tomas. Itong Tomas na ito po, sa Biblia, siya po ay tinatawag na maduda, mapaghalinlangan. Tingnan po natin yung eksena sa panahon ni Tomas. Chapter 20 ng 1. Verse sa 24. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. 25. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng pako sa kanyang mga kamay at may suot dito ang aking daliri
hanggang hindi ko may pasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Yan. 26. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipo sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumaiyong kapayapaan." 27. Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay, ilapit mo dito ang iyong daliri, ipasok mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alilangan, maniwala ka." Yan. Yan po yung titulo niya, mapag-alilangan. Isipin niyo po, nagpakita si Jesus na wala si Tomas sa tagpong yon, na kinuwento ng mga alagad na nakita nila si Jesus. Ang sagot ni Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko makita yung butas ng palad niya at yung tagiliran." Kaya nung 8 araw, nagpakita si Jesus sa kanila. O Tomas at Timano, si Tomas ang hinarap niya. Sa eksena pong ito, nabuhay na maghuli na po si Jesus. Kasi po, sarado ang pinto, sarado ang pintuan, bintana, pero nakapasok si Jesus. Ano po? Kaya ang Timano, kinumpronta niya si Tomas. Sabi niya, "Tomas, tignan mo yung palad ko, tignan mo yung tagiliran ko, ilagay mo yung daliri mo," sabi niya. Kasi nga po, hindi siya naniniwala na nagpakita si Jesus sa kanila, na wala kasi siya. Kaya ang tawag kay Tomas ay mapag-alinlangan. Ngayon, ang sagot naman ni Tomas sa salita ni Jesus, sa verse 28, "Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko." Yun na lang po ang nabigkas niya. Ibig lang sabihin, sa kanyang buhay, si Jesus po ang kanyang Panginoon at si Jesus din ang kanyang Diyos. Diyos si Jesus at Panginoon si Jesus sa kanya. Ngayon, pagdating po sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba?" Yan, tanong yan. Naniniwala ka na ba? Yan kasi nung una, kahit na sinabi na ng kapwa niya apostol na nakita namin si Jesus, ay hindi siya naniniwala. Nagdududa siya. Unless na makita nga yung butas ng pako sa kanyang palad at saka yung sa tagiliran, yung sinibat ng gwardya sa tagiliran na lumabas dugo at tubig. Kaya sabi ni Tomas, sumagot si Tomas, "Panginoon ko, Diyos ko." Sa 29, sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako." Yan. Ngayon, may kadugtong. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Alam niyo po, sa panahon na ito, sabi ni Jesus, sa panahon niya, yung hindi nakakita sa kanya pero naniniwala, anong tawag? Mapalad. Sabi kang English, blessed. Kaya yung pananampalataya po kay Jesus, hindi nakabatay kung nakita mo si Jesus o hindi. Hindi po pinagbabatayan yan, kailangan nakita mo si Jesus. Kaya ginawa nila ngayon, para makita si Jesus, gumawa po sila ng mga rebulto. Yung tinatawag nila Santo Niño, yung tinatawag nilang Nazareno. Yan daw si Jesus na bata, yung Santo Niño. Yan naman si Jesus na matanda, yung Nazareno. Gaano po kasigurado na yung Santo Niñong bata at saka yung Nazarenong matanda, yun nga ang totoong itsura ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, mapalad yung hindi nakakita sa akin. Kahit wala palang rebulto o himayin, dapat maniwala ka kay Jesus. Pero kung sabihin mo, nakita mo yung rebultong Nazareno, nakita mo yung Santo Niño, sigurado ka ba yun ang mukha ni Jesus sa kanyang panahon? Ayon sa kasaysayan, wala pong nakakita sa itsura ni Jesus na
naipinta, naigawa. Wala. Manapa yung kasaysayan ni Michelangelo. Yun ang gumawa ng mukha ni Jesus. Na minsan daw po pumunta sa club, nakakita siya ng mahamong mukha. Yun ang kanyang dinrawing. Inukit. Yun naman ang inukit ng iba. Yung iba naman, yung pagmahal na araw, sa pagpako sa cross, pinunas daw yung tuwalya, then lumitaw yung mukha, parang Xerox. Wala naman pong ganun eh. Nakakita ba pinunas mo yung mukha ng tao na gumamit ka ng tuwalya o naman pamunas na hindi mo nilamukos na ganon? Ano yun? Ginanyan mo lang tapos wala na. Tapos lumitaw yung mukha. Yan daw mukha ni Jesus yun. Gaano po katotoo yan? Hindi na po nangangailangan ng anumang anyo para lang maniwala ka kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus kay Tomas, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Bakit kailangan mo pang makakita ng rebulto, ng imahen, kung ano man ang itsura? Para lang sabihin mo, ay, naniniwala na ako kasi nakita ko eh. Hindi. Ang nakita po, rebulto. Imahen. Hindi ka na masigurado kung si Jesus ngayon. At sa kasaysayan, wala nga po silang ganyan. Tandaan niyo po, ang pananampalataya po, hindi nakabase sa nakikita. Okay? Itong kahulugan ng pananampalataya. Hebreo. Babasahin po natin, para huwag tayong malito. Hindi tayo magulumihanan o magkawindang-windang ang utak natin. Anong nakalagay dito? Babasahin ko po, dito. Saan na ba? Nawalay. Nakusan. Sandali, ay nahanap ko. Ba't nakalimut? Ito kahulugan ng pananampalataya. Hebreo 11:1. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Yan ang totoong pananampalataya. Yung hindi ka nakakakita. Pero kung nakita mo yung imahen, nakita mo yung rebulto, imahen ni Santo Niño, imahen ni Nazaret, naniwala, ayan si Jesus. Ay, mali yun. Hindi ganun ang pananampalataya. Ang nakalagay dito sa Biblia, iba yun. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Bagay na di nakikita. Yun ang paniniwalaan mo. Yun ang totoong pananampalataya. Kaya sinabi ni Jesus, mapalad. Yung hindi nakakita pero naniniwala sa Kanya. Kasi si Tomas, kaya ganun pang conversation nila. Kasi si Tomas, ang sabi niya, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko siya nakikita yung butas ng pako sa kamay at yung tagiliran. Kaya nung magpagitang muli sa 8 araw si Jesus, ang timano inarap niya si Tomas. Huwag ka nang mag-alinlangan, sabi ni Jesus. Ibig niya lang sabihin, kung ano sinabi ng iyong magkasama dyan, na nakita nila ako, dapat maniwala ka. Hindi na kailangan magpakita pa ako para lang maniwala ka. Kasi nag-aangad siya ng katibayan na nakita talaga nila si Jesus. Naghahanap siya ng katibayan, kaya ginawa ni Jesus, ikaw 8 araw, nagpakita siya. Kaya sabi ni Jesus sa kanya,
Anong sabi niya? Huwag ka nang mag-alinlangan. Kita nyo po? Kaya kung minsan medyo, alam niyo yung problemang ito, yung mga tao, pag hindi raw sila naniniwala, pag hindi lahat sila nakikita, hindi sila naniniwala, ay malabo yan. O, ano sabi rito? O, basahin natin muli yung eksena nilang dalawa, o. Anong nakalagay? 20. O. Sa verse 20, 25, sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri hanggang sa hindi ko daliri at hindi ko may papasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Naghanap siya ng ebidensya. Halimbawa, nag-uusap kayo magtatay. Sabi ng tatay mo, anak, magpunta ka kay kumpare kukunin mo yung 100. Sabi ng anak, maniwala ako tatay na meron kang 100 kay kumpare mo. Tatay mo nagsasabi, di ka naniniwala. Kaya kanya inutusan na magpunta sa kumpare niya. May pera, yung 100 kunin mo. Hindi Tinanong mo pa ang tatay mo. Ikaw naman tay, sigurado ka ba? Ang kunat-kunat ng ninong ko, ang kumpare mo. Tapos, pakukuha mo sa akin ng 100. Oh. Nung sinabi ng tatay mo, kunin mo yung 100, maniwala ka. Wala nang marami pang tanong-tanong, kundi magpunta ka at kunin mo yung 100 sa ninong mo o kumpare niya. Ganito rin pong eksena kay Jesus at kay Tomas at sa mga apostol. Na sinabi ng mga apostol, nakita namin ang Panginoon. Dahil hindi niya nakikita si Jesus na nabuhay na maguli sa mga patay, di ako naniniwala. Kaya nung sumagot ng confrontation ni Jesus, isa na lang ang sagot niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kita niyo po. Pero na sinabi ni Jesus, naniniwala ka na ba? Nakita mo ko. Ang iniling na sagot ni Jesus, oo o hindi. Kung naniniwala ka na, dahil nakita mo na ako. Ang kailangan lang sagot sana ni Tomas, oo o hindi. Kaso ang nasagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kita niyo po. Oh. Kaya sabi ni Jesus, ano nakalagay? Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Kita niyo po. Alam niyo po, lalo na sa panahon natin ngayon. Lalo na ngayon. Tatanungin ko po kayo mga nanonood ng video ito. Naniniwala ba kayo kay Jesus? Baka wag niyong gayahin si Tomas. Si Tomas na maduda. Wag niyong gayahin. Pag sinabi naniniwala ka ba kayo kay Jesus, sasagot niyo isa lang. Amen. Bakit? Totoo talaga si Jesus. Totoo si Jesus. Siya ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Ayon sa sagot ni San Pedro. Nang magtanong si Jesus, sabi niya sa mga alagad niya, kina Pedro, oh, Pedro, anong sabi ninyo? Kung sino ako? Ang sagot ni Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Oh. Harap-harapan niya nakikita si Jesus, nagtanong pa si Jesus, pero ang sagot ni Pedro, napakaliwanag. Opo, kayo ang anak ng Diyos na buhay, ang Kristo. Kita niyo po.
Hindi na kailangan. Ito kasi si Tomas. Kaya tinaguri siyang Tomas na maduda. The doubter Tomas. Ano po? Huwag tayo gumaya kay Tomas na naghanap pa tayo ng ebidensya. Pag sinabing may Jesus na nagpapagaling, amen. Meron talaga. Nandyan lang siya. Upang ano po, tulungan tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral patungkol po sa kasaysayan ng iyong anak at ni Tomas. Ang liwanag ng iyong turo, Diyos, ang magdadala sa amin sa tamang pananampalataya. Kayong mga nanonood ng video, like, share na share. Kayong mga nasisiyaran, mag-share po kayo sa iba. Ano po? At huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman si Carmen Sumaway. Ayan, si Sister Carmen Sumaway. Ito po, meron kang kasama. Nandito kami ngayon sa Barangay 102, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Anong street yan, Sister, sa harap nyo? Santo Rosario. Ha? Santo Rosario. Ayun, ang gandang street. Santo Rosario. Religious pa, Santo Rosario. Rosario. Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Bye-bye. Oh, kaway, sister. Bye-bye. Si sister po, kumakandidato kaya siya bumababay.